Kahit na kailan, hindi naging madali para sa isang magulang na iwan ng kanyang pamilya, ang kanyang mga anak sa Pilipinas kung siya'y magtatrabaho sa ibang bansa. Hindi madali ang maging OFW. Napakahirap na pumili ng tamang salita na maaari mong gamitin upang magpaalam sa iyong anak na kaliitan pa na alam mong ikaw lamang ang kailangan. Yung tipong nasa biyahe ka pa lamang patungo ng airport ay iniisip mo na kung paano mo nga ba ipapaliwanag sa iyong anak ang dahilan ng iyong paglisan. Habang palipad pa lamang ang eroplano ay nag-iisip ka, kumusta na kaya ang pamilya ko? Kamusta na kaya ang mga anak ko? Tama ba ang taong pinagkakatiwalaan ko na mag-alaga sa kanila ngayon? At sa unang pagkakataong makaramdam ka ng hirap at lungkot sa ibang bansa, tatanungin mo ang iyong sarili, sulit ba ang lahat ng pagod na ito para sa pamilya ko? Sulit ba ang lahat ng lungkot na ito? Sabay-sabay po nating tunghayan ang buhay ni Mai Kalinda, isang OFW. Kamusta na kaya mga bata? Gusto ko silang kamustahin. Tawagan ko nga. Sana sumagot agad sila. Anong oras na ba doon? Bakit ang tagal nilang sumagot? Hello? Hello, Peachy anak. Kamusta ka na? Kumain ka na ba? Kumain na rin ako. Anak, natanggap niyo na ba yung perang padala ko sa inyo? Yung para sa allowance ninyo. Nga pala, may padala akong sobra doon para naman sa lola mo. Bigyan mo siya, ha? Sunod na buwan, wag kang mag-alala. Malapit ng Kapaskuhan kaya may magagamit ka ng bagong sapatos tsaka bagong damit. Magpapadala ako ng maraming gamit sa inyo. Anak, miss na kita. Sana namimiss niyo rin si Mama. Saad naman ni Mai Kalinda sa kanyang bunsong anak na si Peachy. Opo Mama, na-receive ko na po. Maraming salamat. Si ate po nasa may tindahan. Busy po kasi kanina. Marami siyang ginagawa. Kaya pasensya na kung wala siya ngayon. Di bale, sabihin ko pong tumawag kayo. Ang sabi naman ni Peachy. Halos 3 minutong nakapag-usap itong si Peachy at ang kanyang ina. Kaya nga lang dahil tumatawag na ang amo ni Linda, agad niyang pinatay ang tawag. Hindi na nga niya nahintay ang kanyang panganay na anak. Itong si Mai Kalinda ay isang napakasipag na trabahador. Kaya naman, hindi siya binibitawan ng kanyang amo. Ang trabaho niya ay bilang isang yaya. Inaalagaan niya ang sanggol na anak ng kanyang amo. Kaya naman, the moment na tumawag ang kanyang mga amo sa kanyang pangalan, anuman ang kanyang ginagawa ay kailangan niyang itigil ito. Dahil ibig sabihin lamang ng pagtawag sa kanya ay kailangan na siya ng sanggol. Kahit pa sabihing nasa bansang Qatar siya, kahit pa sabihing malayo siya sa kanyang pamilya, kapag tumawag ang kanyang amo, anuman ang ginagawa niya, ititigil niya ito kahit kausapan niya ang kanyang mga anak. Bagay na inuunawa naman ng kanyang pamilya sa Pilipinas. Matapos makausap ni Peachy ang kanyang ina, maya-maya ay dumating na ang kanyang ate. Ate naman, bakit ngayon ka lang dumating? Ate, tumawag si inay. Hinahanap ka. Hindi ko naman sinabi naglalabada ka. Kasi baka, alam mo yun, magalit. Ang sabi ko kanina, baka nasa tindahan ka. O baka gumagawa ka ng mga proyekto mo sa school. Oh, napano yung kamay mo? Ate naman, dumudugo ang kamay mo. Tingnan mo nga. Alam mo, dapat magpahinga ka na muna. Ang sabi ni Peachy sa kanyang ate. Ay naku bunso, wag mo na akong masyadong isipin. Wag mo na akong alalahanin. Hindi ko pwedeng basta itigil ang ginagawa kong paglalabada. Magagalit ang tiya sa atin. Teka nga, ba't parang ano ba kasing ginagawa mo? Hindi ba dapat paglinis ka ng plato sa may kusina? Pag ikaw inabutan ng nako, mapapalo ka na naman. Di bagay alam ko namang magagalit yun. Kaya nga nilinis ko na agad yung kusina Lamesa, lababo, pinaglutuan at lahat-lahat. Hindi pa nga ako kumakain. Sakit na nga ng tiyan ko Naligo agad ako ngayon. Tapos nung kakain na sana ako, biglang tumawag si nanay.
Nahihilo na nga ako eh. Alam mo bang kagabi pang sumasakit yung tiyan ko? Bunso naman, hindi ka na bata. Anong gusto mo? Subuan pa kita? Pumunta ka na sa kusina at kumain ka doon. Baka mamaya magkasakit ka niyan eh. Ang sabi naman ng ate ni Peachy. At nagtungo na nga si Peachy sa kanilang maliit na kusina. Kaya nga lang, walang kahit na ano sa ibabaw ng lamesa. Ubus na ang kanin, ubus na rin ang ulam na kanyang itinago. Nakita naman siya ng kanyang ate at napailing na lamang ito. Binigyan siya ng 20 pesos at sinabing bumili na lamang ng tinapay o kahit na anong ulam, kahit itlog man lamang at tuyo doon sa may tindahan. Dahil mukhang pinakialaman na naman ng kanyang tiya at tiyo ang mga pagkaing dapat ay sa kanila. Idagdag mo pa ang kanyang mga pinsan na kala mo bagay hindi kumakain 5 beses sa isang araw. Nagtungo na nga ng tindahan itong si Peachy upang bumili ng pagkain nila ng kanyang ate. At itong si Thea na iwan sa bahay. Iniisip niya kung gaanong kaawa-awa ang kanilang sitwasyong magkapatid ngayong wala ang kanyang ina. Kung pwede ko lang sanang sabihin kay nanay ang lahat ng ito. Kung pwede lang sana ako magsumbong. Nakakapagod na ang ganitong buhay. Itong si Thea at si Peachy, bagamat nakakaranas ng pang-aalipusta mula sa kanilang mismong kamag-anak na kasama sa bahay, ay hindi magawang makapagkwento o makapagsumbong sa kanilang ina dahil nga baka palayasin sila o baka biglang umuwi ang kanilang ina nang hindi pa tapos ang kontrata. Ang sabi nga nila, magtitiis sila hanggat kaya para sa kanilang dalawa at para sa kanilang ina. Bumalik na nga itong si Thea sa likuran ng bahay upang ipagpatuloy ang kanyang napakaraming labada. Kaya lang, nagulat siya dahil dumating ang isa pa niyang tiya. Bit-bit ang napakaraming damit. Mga maong na pantalon, maong na jacket, napakalaking kumot, at koton na punda. Ay tumanggap pa ng pasabay na kortina mula sa kanilang kapitbahay. Abay hindi pa nga raw siya tapos sa kanyang pangalawang set ng labahin ay nagdagdag na agad ng pangatlo. Nang hindi man lamang siya pinapagamit ng malaking washing machine. Kamay ang kanyang gamit sa kanyang paglalaba. Hindi nakapagtataka na dumudugo na ang kanyang mga kamay. Habang patuloy sa pagkuskus, pagbrush at pagkusot ng mga damit at pantalon, itong si Thea, iniisip niya. Ang kanyang ina na si Michaelinda ay merong 4 na kapatid. 3 doon ay kasama niya sa tahanan ng kanyang lola. 2 doon, pamilyado na pero halos lahat sila sa kanilang dalawa ni Peachy umaasa. Ginagawa silang katulong, ginagawa silang utusan. Abay lahat ng gawaing bahay sa loob at labas, silang dalawa ni Peachy ang mag-aasikaso. Silang dalawa ang napipilitang gumawa. Abay sa labahin na nga lamang. Itong si Thea, masakit na ang katawan, masakit na ang balikat, kakalaba buong maghapon. Hindi man lamang nahiya ang mga kasama niya sa bahay. Abay pati brief at panty, sa kanya pa pinapaasikaso. Kung sa bagay, ano nga bang magagawa ng kanyang matandang lola? Eh kahit kasama nila sa bahay, hindi ito kikilos para sa dalawa. Kasi nga, mild stroke na ito. Habang nagbabanlaw ng mga labahin itong si Thea ay naisip niya, graduating na sana ako ngayon ng business management course pero ano ba kasing ginagawa ko? Ang palaging dahilan ng kanyang tiyo-tiya ay malaki daw ang utang na loob ng kanilang ina sa mga iyon. Kaya dapat lamang na sila ay sundin. Dapat lamang na sila ay sumunod sa mga ito. Bawat utos. Ano man ito. Kahit nahihirapan na, kahit na gustong-gusto na nga nilang magsumbong sa kanilang ina, hindi nila ginagawa. Kaya itong si Michaelinda, walang kaide-ideya na habang siya pala ay nagpapakahirap doon sa Qatar, ang kanya palang mga anak ay halos ganun din. Ang kaibahan lang, nasa sariling bahay sila. Itong si Linda,
Halos 6 years na sa Qatar. Ipinagpapatuloy lamang niya ang mga kontrata. Extend lamang siya ng extend dahil nanghihinayang siya sa panahon at sa perang gagastusin niya kung uuwi siya ng Pilipinas at babalik muli ng ibang bansa upang magtrabaho. Nang dahil sa kanyang pagkaabala sa kanyang trabaho sa ibang bansa, hindi na nga niya alam kung kamusta na ba talaga ang kanyang dalawang dalaga. Wala siyang kaalam-alam na inaalipusta na ito ng kanyang mismong kapamilya habang siya patuloy lamang ng pagpapadala ng limpak-limpak na pera sa mga ito. Nang akala niya ay ginagamit ng kanyang mga kapatid at ina sa kanyang mga anak. Ay hindi naman pala. Kuryente, tubig, wifi connection, pagpaparepair ng bahay ng kanyang ina, lahat-lahat. Pati groceries at marami pang iba, itong si Linda ang nag-aasikaso dahil lamang sa katotohanan ang kanyang dalawang anak ay doon nakatira. Lola, gising na po kayo. Inom po muna kayo ng gamot, Lola. Lola, tapos na po akong maglaba. Baka naman po pwede akong makahiram sa inyo ng betadine. Sugat na po kasi yung kamay ko. Medyo mahapdi na po talaga eh. Gayak na sanang kukuha ng betadine itong si Thea doon sa may medicine cabinet. Kaya lang, yan ang nga bang sinasabi ko. Yang kaartehan nyo ang palagi nyong pinapairal. Kaya lagi nyong pakiramdam inaabuso kayo, inaapi kayo. Ha? Magbebetadine ka pa? Pinayagan ba kitang kumuha, ha? Huwag mo kong daanin sa arte-arte at iyak-iyak mo, ha, Thea? Kayong magkapatid, hindi kayo mayamanin kaya tigil-tigilan nyo ko. Ano, bawal kayo masugatan? Bawal kayo magkakalyo, ha? Mayamang kayo? Pwede ba? Huwag mo kong daanin sa mga luha-luha na yan. Weekly na nga lang kami magpalabas sa'yo, aartehan mo pa kami, ha? Pwede ba? Nasa bahay kita, tahanan ko ito. Ako ang masusunod. Kapag ayaw ko, ayoko. Kapag gusto ko, gusto ko. Nagkakaintindihan baga tayo? Sumagot ka, Thea, Humarap ka nga dito. Tinatanong kita, nagkakaintindihan baga tayo? Sigaw naman ng lola ni Thea. O siya, kunin mo yung tubig. Kailangan kong inumin tong gamot. Bilis! Dagdag pa nito. Dahan-dahang lumapit naman itong si Thea at iniabot sa kanyang lola ang isang basong tubig. Grabe naman po kayo magsalita, Lola. Lola, baka po nakakalimutan nyo. Ang inay po ang gumagastos ng lahat dito sa bahay ninyo. Pati sa mga bills, kahit na ang gumagamit naman talaga ng mga iyon ay si Tito at si Tita. Mga pagkain kinakain ng mga pinsan ko. Mga gamot na iniinom ninyo. Si inay po ang lahat ng maasikaso noon tapos kami wala kahit na ano. Lola, hindi naman po sa nagreklamo kami at nag-iinarte pero... Lola, baka naman po pwede na kami mag-enroll magkapatid next school year. O kahit next sem. Baka po kasi magalit na ang inay sa amin. Kailangan po namin makapagtapos ng pag-aaral. Hindi po ba't nasa inyo nga po pala yung mga tuition fees namin? Baka naman po pwedeng makuha na namin para magamit namin pa nag-enroll po kami. Lola, please naman po, maawa naman po kayo. Ang sabi ni Thea. Tumingin lamang ng masama sa kanyang mga mata ang kanyang lola. Medyo napangisi at parang medyo napapatawa at saka sinabing, "Lumayas ka nga sa harapan ko. Naalibadbaran ako sa'yo. Labas! Lumabas ka!" Stupid. Umiiyak na nga lamang itong si Thea nang lumabas siya ng kwarto. Hirap na talaga siya sa kanyang sitwasyon, sa kanilang kalagayang magkapatid. Minsan nga ay napapadasal na lamang itong si Thea at si Peachy. Ayaw na nga nila ng ganitong klase ng sitwasyon. Nahihirapan na sila. Palagi silang dumadalangin na sana maging maayos na ang kanilang hinaharap, ang kanilang buhay, ang kanilang sitwasyon, at sana makasama na nga nila ang kanilang ina. Ngayong patay na ang kanilang ama. Biglang lumapit itong si Peachy, ang bunsong kapatid ni Thea sa kanya. Itong si Peachy ay halos 9 years old pa lamang, pero masipag na bata. "Oh, ate, okay ka lang ba? Bakit umiiyak ka na naman?
Siguro gutom ka na rin ano. O ito, kumain ka muna. Tinapay. Tsaka may palaman na to. Masarap to kasi may keso sa gitna. Dinarahan kita para... Uy, huwag ka nang umiyak, ate. Huwag ka nang umiyak, naiiyak ako sa iyo eh. Wika naman ni Peachy. Niyakap ng mahigpit nitong si Thea ang kanyang kapatid na si Peachy. Peachy, bunso, ingatan mo ang sarili mo ha. Aalis na si ate dito. Pero huwag kang mag-alala. Babalikan naman kita. Lagi mong tandaan, huwag mong gagayahin si ate ha. Maliit ka pa, hindi mo pa kaya ang sarili mo. Gusto ko mang isama ka pero baka kasi mahirapan lang tayong dalawa. Kaya dito ka na lang muna ha. Pupuntahan kita sa school mo. Dadalang kita ng pagkain, ng baon, ng pera kung kinakailangan. Pero huwag mo kong isusumbukin na dito at kay tita. Lalo na kay lola ha. Mahal na mahal kita kapatid ko. Ano ate? Aalis ka? Iiwan mo ko dito? Ate, isama mo na lang ako. Hindi pwedeng iwan mo ko dito ate. Hindi ko kayang mag-isa nang wala ka. Ate, paano pag tumawag si nanay? Hindi pwedeng hindi niya alam kung saan ka pupunta. Mag-aalala yun sa'yo. Ate, huwag ka na lang umalis. Bunso, kailangan mo kong intindihin. Kapag maayos na ang katayuan ko, pangako ko sa'yo, babalikan kita. Kukunin kita. Dadalhin ko ang cellphone natin, ha? Para ako na ang makakausap kay inay. Please, intindihin mo na lang ako. Kailangan kong umalis. Para din sa atin to. Gabi noon, habang tulog ang lahat, dahan-dahang lumabas ng bahay si Thea at umalis na nga. Nagpaumaga na nga ito sa isang waiting shed at nag-abang ng bus, bitbit ang kanyang bag na punong-puno ng mga gamit niya. Habang naghihintay siya ng oras, itong si Thea ay nag-i-scroll lamang siya sa Facebook nang makita niya ang mga posts online tungkol sa mga job hiring, job vacancy. Nang makita nga niya ang isang trabahong maaari niyang pasukan, agad niyang minessage ang nag-post nito. Ang trabahong ino-offer nito ay bilang assistant ng matandang may-ari ng tahiang negosyo. Alam niya na kayang-kaya niya ang trabaho ngayon. Pangalawa, sa puntong ito, wala nang panahon para mamili pa ng gagawin ng pagkakapirahan. Kahit pa sabihin nating nakapagkolehiyo naman itong si Thea, ay hindi siya magkaroon ng lakas ng loob upang magtrabaho sa mga mall, kahit bilang cashier o sales lady. Dahil nga kulang na kulang pa siya sa budget, wala siyang pang-requirements at marami pang iba. Mga bagay na hinding-hindi ibibigay sa kanya ng kanyang mga kasama sa bahay noon. Nang iwan niya kasi ang kanyang kapatid, ay naglagay siya ng 300 piso sa ilalim ng una nito upang magamit nito habang siya'y wala. Upang may mabili siyang pagkain kapag kinakailangan niya. Naging ganito ang sitwasyon ng magkapatid na Peachy at Thea dahil napakalaki talaga ng tiwala ng kanilang ina sa kanilang lola, tiyo at tiya. Ang buong akala kasi ni May Kalinda, lahat ng padala niyang pera sa kanyang ina ay inaabot kay Peachy, kay Thea. Pero hindi naman talaga. Sa 6 na taon na nga nitong si May Kalinda sa Qatar, ilang taon na nga ba nagdudusa ang kanyang mga anak? 4? 5? Matapos ang halos 2 oras na biyahe sa bus, itong si Thea ay nakarating na sa lugar ng trabahong kanyang papasukan. Nagulat siya dahil napakahaba ng pila. Natakot tuloy siya kasi baka nga daw hindi siya matanggap o baka hindi na available. Wala nang bakante. Sa dami ng kanyang pinagdaanan sa buhay, ito nga ba ang tamang panahon para sumuko? Hindi. Tiniis niya ang kanyang gutom at habang kumukulo ang kanyang tiyan, sinagot niya ng maayos ang mga tanong sa interview. At sa awa naman ng Diyos, kasama siya sa 10 natanggap sa trabaho ngayon. Okay, tama ng chismisan. Listen to me. Attention! My name is Miss Rachel and from now on, you will stay here in my place. Stay in kayo sa trabahong ito. Ang bahay ko,
nasa taas lang. Minimum ang sahod ninyo everyday. Ang dalawa sa inyo, sa opisina, good for filing. Yung iba, tatanggap ng mga orders. Yung iba, sa loob naman ng factory. Para mag-assist sa mga trabahador doon. Mag-order, mag-repack, at marami pang iba. This is the start of your busy day. Are you guys ready? Tahimik lamang ang mga trabahador, lalo na itong si Thea. Ano ba naman? Nakikipag-usap ba ako sa bato? Are you guys ready? At sabay-sabay na sumagot ang 10 natanggap sa trabaho. Para sa first impression, mukhang mataray, masungit at strikto ang babaeng si Miss Rachel. Itong si Miss Rachel, bata lamang siyang tingnan pero ang totoo, medyo may edad na nga siya. Magaling nang talaga siyang magdala ng damit. Magaling siya magsuot at mukhang modelo ang katawan. Napakaligaya nga nitong si Thea dahil napasama siya sa grupo ng mga taong magkatrabaho sa loob mismo ng opisina at masaya na nga siya sa ganung klase ng trabaho, hindi na siya para mamili pa. Ang matandang babae na nga raw ang bahala sa ibang mga requirements. Fill upan na nga lamang nila at sasagutan ng mga ito. Sa lugar na iyon, napakaraming nagtatrabaho. Bawat trabahador, kampante dahil meron silang sariling kwarto. Ang problema, bawat isang kwarto, dapat magkasya ang 5 tao, kaya medyo siksikan sila doon. Iisa ang CR, hindi sapat ang kama, medyo maliit pa. Kanya-kanyang bili ng pagkain, ang libre lamang ay ang pagtira nila, ilaw at tubig kasama na ang wifi. Napakalaking tulong din ang ibinibigay ng mga dating ng trabahador doon. Palagi nilang pinapayuhan at tinutulungan, lalo na ang mga baguhan tulad ni Thea. Lahat ng pangangailangan ni Thea, lahat ng bagay na kailangan niya matutunan at malaman ay ibinibigay sa kanya, itinuturo sa kanya ng mga tauhang ito. Isang umaga, habang sabay-sabay kumakain ang magkakaibigan, itong si Thea ay kumakain ng pansit at tinapay, bigla niyang naalala ang kanyang bunsong kapatid. Kamusta na kaya nga ito? Napaiyak siya at ito ay nahalata ng kanyang mga kasama sa trabaho. Agad naman siyang dinamayan at pinangiti ng kanyang mga kasama. Kung maiisip mo, sa opisina lang pala. Akala ng iba, madali lamang ang trabaho nitong sila Thea, pero hindi. Mahirap ang kanilang trabaho, lalo na kapag panahon ng inventory. Napakaraming tawag ang kailangan nilang sagutin, napakarami nilang kailangang asikasuhin. Bawal magmadali, bawal magkamali. Alam nila kung ganong kasungit si Miss Rachel, kaya mas magandang iwasan ang anumang problema. Mag-focus ng mabuti sa kanilang mga trabaho. Yan ang susi sa maayos na pagkasamahan. Ang hindi alam ni Thea, nakasubaybay palagi sa kanya ang kanilang boss na si Madam Rachel. At sa kanya lang ito nakamonitor halos araw-araw dahil nga siguro isa siya sa pinakamatang miyembro ng mga baguhan. Araw ng Biyernes, saktong 1 buwan na sa trabahong ito, si Thea, bigla siyang ipinatawag ng kanilang boss na si Ma'am Rachel. Madam? Madam, andito na po kami. Tao po. Pagpasok nila ng bahay ng matandang ito, abay napakalinis, napakalawak. Ang mga appliances ay hindi basta-basta, mamahalin talaga. Doon mo pa lamang makikita ang ganong klase ng mga gamit. Alam mong pangmayaman talaga. Lalo pang namangha ang mga ito, lalo na si Thea nang makita nila ang napakalaking larawan ni Miss Rachel nung kabataan niya. Suot niya ang napakagandang gown. Dati pala siyang retired na judge. Baka sa mukha ni Madam Rachel nung kabataan niya ang kagandahan at pagiging strikto nito, pinagsama. Subalit na bura ang ngiti sa kanilang mga mukha. Ang kanilang pagkamangha ay nawala, lalo na nang harapin sila ni Madam Rachel. Wala siyang ngiti sa labi at kitang-kita mo na seryoso ang kanyang mukha. Pinaupo sila ni Madam sa malawak na sofa. Thea, Rose, Abby,
Sabihin niyo nga sa akin, mahirap ba ang trabahong pinapagawa ko sa inyo? Komplikado ba? Mahirap bang intindihin? Gusto niyo bang ituro ko muli sa inyo? Ha? Lalo ka na, Thea. Alam kong maayos ang trabahong ginagawa mo, pero bakit kitang-kita ko sa mukha mong hindi ka masaya sa ginagawa mo? Parang hindi ka nag-e-enjoy. Parang punong-puno ng problema ang isipan mo. Bakas na bakas sa iyong mga mata ang lungkot mo. May problema ba? Minang-aaway ba sa'yo dito, ha? Sabihin mo nga. Ayaw kong makaapekto ang personal niyong problema sa aking negosyo. Kaya ngayon kinakausap ko kayo bilang mas nakakatanda sa inyo. Sabihin niyo nga sa akin, ano bang problema? Ma'am, wala po madam, okay lang po ako. Ang sabi nitong si Thea. Ay, sinasabi ko na nga ba, hindi kayo mag-o-open sa akin. Thea, Rose, Abby, ang pinakaayaw ko sa lahat ay sinungaling. Sa kanyang sarili at sa kanyang kapwa. You know what, girls? I don't have any complaints sa trabaho ninyo. Sa attitude ninyo sa akin. I'm just very worried, lalo na sa iyo, Thea. Hindi ko nakikitang masaya ka sa trabahong ginagawa mo. Tell me, what's the matter? Ano bang problema? Umiiling lamang itong si Thea. Thea, makinig ka. Hindi sa lahat ng pagkakataon may makikinig sa problema mo. Hindi sa lahat ng pagkakataon pakikinggan ang boses mo. Kaya sa pagkakataong ito, sabihin mo sa akin, ano ba ang problema? Huwag ka nang mahiya. Isipin mo lang na kapatid mo ko o ate mo ko. Hayaan mong tulungan kita, Thea. At bigla na nga lamang umiyak itong si Thea. Humagulgol siya ng napakalakas. Doon pa lamang, makikita mo na hindi siya okay. At nagsimula na nga itong si Thea na ikwento ang lahat kay Madam Rachel. Ang kasimula-simulaan ng kanyang paghihirap at pagkalungkot. Ang paglisa ng kanyang ina, ang pag-iwan niya sa kanyang kapatid, at ang paggawa sa kanya ng hindi maganda ng sariling mga kamag-anak niya. See? Kita niyo na? Sinasabi ko na nga ba may problema? Thea, Rose, Abby, all you have to remember, kung hindi nyo na kaya ang problema, i-share nyo to sa mga kaibigan nyo. Hindi man nila kayo matulungan, at least gagaan ang pakiramdam nyo. Thea, tumahan ka na. Ano ba? Makinig ka sa sinasabi ko. Heto ang pera, 2,000 piso. Bigay ko na to sa'yo. Bumili ka ng mga pangangailangan mo. Mag-day off ka muna bukas. Puntahan mo ang kapatid mo sa kanilang school at kausapin mo siya. Kamustahin mo siya. Magmula nga noon ay nagbago na ang tingin nitong si Thea kay Miss Rachel, lalo na sa kanyang paraan ng pakikipag-usap sa mga katrabaho. Nang sumunod na araw, ipinatawag naman muli ni Miss Rachel si Thea. Si Thea lang mag-isa sa kanyang opisina at kinausap ito. Pinayuhan. Dagdag pa nga niya, Thea, alam mo, solo na ako sa buhay ko. Isa akong matandang dalaga. Walang asawa, walang anak, walang apo. At ang tahiang ito ay minana ko pa sa aking mga magulang. Pagkatapos marinig ni Thea ang lahat ng payo ng matanda, ay bumaba na nga siya sa building na yon. Para siyang nabunutan nga ng tinig sa kanyang lalamunan. Sinabi niya sa kanyang kasama sa opisina na mabait naman pala si Madam. Hindi naman pala siya terror. At tuwang-tuwa ang kanyang mga kasama sa trabaho. Kinabukasan, maagang nag-day off itong si Thea at dali ang nagbiyahe pabalik sa kanilang probinsya. At doon, hinanap ang kanyang kapatid na si Peachy. Dumiretso agad siya sa isang paaralan, isang public school, elementary. Doon niya hinanap si Peachy pero wala ito dito. Hinanap niyang advisor nito at kinausap. Doon niya pa lamang nalaman na hindi na pala pumapasok sa eskwelahan itong si Peachy. Matagal ng panahon. Halos ilang linggo na. At mismong kanyang advisor ay walang kaide-ideya kung bakit bigla na lang itong nawala. Bilang isang ate, malaki ang kanyang pag-aalala sa kanyang bunsong kapatid.
Pero hindi naman siya basta-basta pwedeng sumugod na lamang sa bahay ng kanyang lola upang kausapin ito o hanapin ang kanyang kapatid doon. Bago siya bumalik sa trabaho nung araw na iyon, sinubukan niyang kausapin ang mga magulang ng kaibigan nitong si Peachy pero wala. Mismong mga kapitbahay niya noon, walang ideya. Ang huling paraan na lamang upang malaman niya kung ligtas ba ang kanyang kapatid ay sumilip siya mula sa bakuran ng bahay ng kanyang lola. Subalit wala itong si Peachy. Pagtingin niya nga sa kanyang orasan, aba, alas 7 na pala ng gabi. Kailangan niya nang umuwi at baka hinahanap na nga siya ng kanyang mga kasama sa kwarto, ng kasama sa trabaho. Umiiyak lamang itong si Thea sa loob ng kanyang kwarto, bagay na nakita naman ni Miss Rachel habang pinapanood ang CCTV. Maya-maya, nagtungo sa kanyang kwarto itong si Madam at sinabing tutulungan siya sa kanyang problema. Ano man ito? At nang malaman na nga nitong si Madam ang buong problema nitong si Thea, ay sinamahan niya ito sa isang malapit na opisina ng DSWD. Nang sumunod na araw, abay manghang-mangha itong si Thea sapagkat pagpasok pa lamang nila ng opisina, lahat ng staff tumayo, tumindig at bumati sa matanda. Halatang kilalang tao talaga itong si Miss Rachel. Iginagalang ng marami. "Oh Mare, good morning! Kamusta? Naligaw ka yata?" Iyan ang bati ng hepe ng DSWD sa probinsya ngayon. Agad silang umupo at kinausap nila itong si Thea. Matapos ang diskusyon, maya-maya ay dumating ang isang grupo ng mga staff ng DSWD. Sinamahan at kinausap si Thea kasamang ilang babaeng pulis at may pinirmahan nga sila. Itong si Thea, binasa muna syempre ito bago pirmahan. Matapos niyang basahin at unawain ito, agad siyang nagpasalamat kay Madam at talagang malaking utang na loob talaga ang kanyang ibinigay dito. Ang nakalagay sa dokumentong iyon ay ang pagkuha nila, pagbawi kay Peachy na kapatid na bunso nitong si Thea sa poder ng kanyang lola. Tito, tita. At sinisigurado nga nila na kapag napag-alaman na gumagawa sila ng hindi maganda sa bata, ay kakasuhan nila ang mga ito. Kasama nga sa dokumentong iyon ay ang katotohanang kapag nabawi na nitong si Thea ang kanyang kapatid, magiging legal guardian nila pansamantala itong si Miss Rachel habang wala pa ang kanyang inang si Michaelinda. Hindi na nga sila nagsayang pa ng panahon. Kinabukasan, agad-agad, hindi pa sumisikat ang araw. Nag-asikaso na itong si Thea kasama ang grupo ng DSWD staff at si Madam patungo sa bahay ng lola ni Thea at Peachy. Gulat na gulat ang lola ni Thea kasama ang tiyo-tiya niya, lalo na ang mga tsismosang kapitbahay nang biglang dumating si Thea kasama ang grupo ng mga DSWD staff na lumabas sa kotse ng pulis. "Oh, ba't ang daming tao? Bakit may pulis? Hoy, Thea! Anong kalokohan to?" Sigaw naman ng isa sa mga tiya ni Thea. "Oo nga naman. Aga-aga pa. Ang ingay-ingay dito. Ano bang problema dito? Ha? Nambubulabog kayo mga istorbo kayo sa tulog ng tao." Ang sigaw naman ng isa sa mga tiyo ni Thea. "Sabihin niyo sa akin, nasaan ang kapatid ko? Peachy? Peachy, lumabas ka dyan. Peachy, nito si ate Peachy, ilabas mo siya ngayon Ilabas mo siya dito. Peachy, lumabas ka dyan." Nagwawala itong si Thea. Nais niyang palabasin ng kanyang mga tiyo at tiya ang kanyang kapatid. Kaya lang biglang dumating ang kanyang lola at sumisigaw ito. Kahit naiiga-igang maglakad at hirap magsalita. "Ay hoy! Napakaingay ninyo! Nakakaistorbo kayo, lalo ka na, Thea! Ikaw na bruha ka, wala kang utang na loob. Ipapahiya mo pa kami sa mga kapitbahay? Ha?
Anong nagawa namin kasalanan sa iyo para ipahiya mo kami ng ganito? Wala ka talagang utang na loob. Wala kang galang. Lumayas ka dito. Akmang sasampalin si Thea ng kanyang lola at akma siyang sasabunutan ng kanyang tita. Sige, sampalin mo. Sabunutan mo. Subukan ninyong saktan si Thea. Ako mismo ang magpapakulong sa inyo. Go ahead. Ilang taon pa ba ang kaya niyong itagal sa kulungan? Ha? Ha? Tanggal ang yabang niyo ngayon. Sabi naman ni Miss Rachel. At dahil nga malaking tao itong si Miss Rachel ay nakaramdam ng takot at kaba, ang lola, tiyahin at mismong tiyuhin ni Thea at Peachy. Alam na nga nila kung sino ba ang babaeng ito. Nakita ni Thea si Peachy na lumalabas sa kwarto. Napakapayat niya at may sugat pa ang kanyang likod. Halatang may karamdaman ito, may sakit. Sa loob pala ng ilang araw na hindi sila nagpangita, sinasaktan pala ito ng kanilang mga tiyahin at tiyuhin. Hindi pinapakain ng tama at kahit may karamdaman, hindi ibinibili ng gamot. At hanggang sa ngayon, wala pa ring ideya ang kanilang ina. Ate! 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 Sigaw naman ni Peachy na halos hirap nang maglakad at iyak pa ng iyak. Patakbong niyakap ni Thea ang kanyang pinakamamahal na bunsong kapatid. Naglapitan naman ang mga staff ng DSWD at kinausap itong si Peachy. Maging ang mga pulis ay naglapitan na rin upang dakpin ang mga tiyuhin at tiyahin ni Thea na galit hanggang ngayon. Ibinigay nila ang sulat ng abogado ng DSWD at naunawaan naman ito ng lola ni Thea at nagdrama na para bang aatakihin daw siya sa puso. Hinahapo pa raw siya. Maawa ka naman sa akin, apo. Maawa ka naman sa akin. Matanda na ako. Huwag mo na akong ipakulong. Huwag mo nang ipaalam ito sa iyong ina. Huwag mo na kaming kasuhan ng mga tiyo-tiya mo. Thea. Thea. Maawa? Saan ako maawa sa'yo? Sa inyo? Nagpapatawa ba kayo, ha? Ha? Sa loob ng 4-5 taon, kinawawa nyo kaming magkapatid. Pinahirapan, inalila, inalipin. Ha? Habang aming ina ay nagpapakahirap magtrabaho sa ibang bansa, nagpapakaalipin doon, inaalipin nyo rin kami. Ha? Wala kayong utang na loob. Si inay ang nagbabayad ng lahat ng mga pangangailangan nyo habang kami pinapabayaan ninyo? Kung hindi pa kami kumupit sa sarili naming pera, ay hindi kami makakahawak ng salapi. Pumapasok kami ng eskwelahan hindi nyo kami pinapabaunan ng pagkain. Pag may sakit kami, pinapabayaan nyo kami hindi nyo kami ibiling gamot. Nag-aaral ako ng kolehiyo. Mahusay ako sa ginagawa ko pero pinatigil mo ko para ano? Ha? Tagalinis ng mga dumi mo? Ha? Tagaligo mo? Tagalaba ng lahat ng mga damit ng buong barangay halos, ha? Ikaw, Tiyo, pagkatapos nyo kong saktan, pisikal na abusuhin, pati ba naman yung kapatid ko? Pakakapal ang pagbumukha ninyo. At para tawagin nyo kami na kapamilya ninyo, para kayong basura, higit pa kayo sa isang basura. Nakakasuka kayo, nakakapandiri kayo, at kinasusuklaman ko kayo. Isinusumpa ko, gagawin ko ho ang lahat para makulong kayong lahat.
pagdudusahan niyo sa kulungan ang mga kasalanang ginawa ninyo sa aming pamilya, sa kapatid ko, at sa pang-aabusong ginawa niyo sa akin at sa aking ina. Lahat kayo! At dinampot na nga ng mga pulis ang mga nagkasalang ito. Tuwang-tuwa naman itong si attorney, ang West na si Attorney Rachel Chavez. Nangaan niya ang tapang na kanyang nakita sa mata at sa mga salita nitong si Thea. Ilang araw pa nga ang lumipas, dumating na ang katapusan ng buwan. Day off na nga ng nanay ni Thea at oras ng tawag niya sa kanyang mga anak. Nagulat na lamang ito sa video call nilang mag-iina. Inay, kamusta na po kayo? Basta na po kayo. Miss ko na po kayo, Inay. At lumuha na nga ang dalawang anak ni Michaelinda sa kanyang harapan. Oh, wag naman kayong umiyak ng ganyan. Ha? Teka, nasan ba kayo? Nasang bahay ba kayo? Sinong kasama niyo dyan? Sino ba yung katabi niyo? Peachy? Bunso, anong nangyari sa mukha mo? Bakit parang ang payat-payat mo na? May problema ba? Mga anak, sabihin niyo nga sa akin. May inililihim ba kayo sa akin, ha? Anak, Thea, magsalita kayo. At umiyak na rin itong si Michaelinda sa pag-aalala niya sa kanyang mga anak. Maya-maya pa ay humarap naman sa kanya habang gamit ang telepono itong si Miss Rachel. Ang sabi nga niya, "Kayo po ba ang mga magulang ni Thea at ni Peachy? Ako po si Miss Rachel. Baka naman po pwedeng umuwi na po kayo dito. At ako na pong bahalang magpasahod po sa inyo. Sa akin na po kayo magtrabaho, ma'am. Kung pwede lamang po nang makasama niyo na po ang mga anak po ninyo. Yung sahod niyo po sa Qatar, sahod niyo rin po sa akin. Baka labis pa. Ganun-ganun din ipapasahod ko sa inyo. Magsimula po kayong muli kasama ang mga anak ninyo. Mahirap po pag hiwa-hiwalay, lalong-lalo na't wala kayong asawa. Sa poder ko, wala na pong mananakit sa mga anak ninyo. Alisin mo na sa puso po ninyo ang galit. Ako na pong kukuha ng hustisya para sa inyo. Pangako ko po iyan." Saad ng matandang judge. Doon pa lamang nalaman itong si Michaelinda ang buong katotohanan sa kanyang mga anak, sa kanyang pamilya. Agad siyang umuwi ng Pilipinas. At doon, hinanap niya ang kanyang ina, ang kanyang hipag, ang kanyang mga kapatid. At doon niya inilabas ang kanyang galit. Nang magkasama-sama na nga ang mag-ina, nagsimula silang muli ng panibagong buhay ng magkakasama sa poder ng matandang judge na ito na si Miss Rachel. Sila ay doon na nga magsisimula ng panibagong buhay kasama ang matanda. Dumaan pang ilang mga taon, may sarili ng bahay ang mag-iina at nag-take pa ng law na course itong si Thea. Pinag-aaralan niya ang lahat ng mga bagay na dapat niyang malaman tungkol sa batas. Pinag-aaral siya nitong si Madam at ngayon, matapang na si Thea. Buo ang loob at punong-puno ng kaalaman ng kanyang isipan tungkol sa batas. Alam niya na ang dapat na sundin. Ang puso at ang kanyang isipan. Sabay at walang mahuhuli. Nangako nga siya sa puntong ito na gagawin niya ang lahat upang maibigay sa kanyang pamilya ang lahat ng biyayang dapat nilang matanggap mula sa Panginoon.